솔트라이 교회 성도님들 정말 반갑습니다. Magandang araw po sa inyong lahat. The Golden Light Church. Good morning. 굿모닝. 예. 저는 이 솔트라이 교회에 개인적으로는 한 5번, 6번, 그리고 우리 멤버들하고는 한 4번 정도 온 것 같습니다. So, hindi lang ito ang unang beses na tayo nagkita, di ba? Siguro personally, I've been here mga 5 to 6 times. Dala po ang aking mission team from Golden Church mga 4 na beses. 혹시 저 기억하시는 분 So, 있나요? sa inyo ba, may nakakaalala sa akin? Pakitaas po 손 ng 들어보실래요? kamay. 너무 잘생기고 너무 예쁘신 분. Kayo yung mga guwapo at maganda dito sa ating church. 네. 방금 들으셨겠지만 오늘 특송한 분들은 한국 인천의 동암교회 제자발 훈련생들의 부부들입니다. So, kanina sabi ni Pastor, pinakilala niya yung special number dito. They are our special mission team para sa Pilipinas. Basically, our remnant, the aming simbahan, discipleship class namin. 저와 함께 이제 솔테나이 교회 왔는데 저 보세요. 원래는 저 멤버들이 제자훈련생들, 여자반 제자훈련생들입니다. So basically, yung nakikita niyo kanya kumakanta yung mga magandang babae, the females, those are our discipleship group ng aming simbahan. 그런데 왜 남자들이 왔느냐? 필리핀도 마찬가지겠지만 한국도 남자가 힘이 없습니다. Pero, bakit may kasamang lalaki? Kasi katulad ng Pilipinas, mga lalaki, wala silang choice. Kailangan sumunod sa asawang babae, di ba? 그래서 이제 부인이 오라고 하면 와야 됩니다. So pag sabi ng asawang babae, halika, punta ka sa Pilipinas, kailangan sumama tayo with obedience. 그래서 오늘 이 남자들은 월차를 내고 휴가를 내고 이렇게 금토일 이렇게 선교하게 된 겁니다. Lahat sila may trabaho, mahirap talaga na magbakasyon, pero they file their special leave kasi lahat sila professionals para lang makadalaw dito at makita kayong lahat. 오기 전에 저렇게 연습을 해왔고, 자, 저 사진은 뭐냐면 우리 목사님이 방금 전에 이야기했지만 이제 신혼부부 팀을 우리 필리핀 솔테나이 교회로 만들어야 됩니다. So ito yung picture na gusto namin pakita. Nag-practice sila, nagsama-sama kami. And at katulad na nag-usap kami ni Pastor Somwan, mga bagong kasal. Ito yung mga naging discipleship group namin. At alam ko na ito na ang nangyayari sa simbahan na ito. 처음에는 저기 신혼부부 크리스마스 성탄 뱅킷인데 첫 번째 부분 다음 화면 next pictures. 예. 그 다음에는 이렇게 많아졌습니다. So una, nagsimula kami mga 4 na bagong kasal. Ngayon, dumami ang mga bagong kasal hanggang nakita ninyo ang dumalo dito. 그다음 화면. 그리고 저게 처음 신혼부부 목장 세미나를 열었습니다. At ito yung first retreat namin ng mga bagong kasal, ng mga newlywed couples. 다음. Next picture. 그런데 이제 좀 2년이 지나서 저렇게 많아졌습니다. Nakita ninyo, pagkatapos ng 2 taon, dumami na sila. 저는 우리 솔텐라이 교회에도 저런 신혼부부의 부흥이 있기를 소망합니다. At ito na ang blessing ko sa inyo sa Golden Light Church, that eventually, dadami at dadami ang mga bagong kasal at magiging isang blessings ang mga pamilya to be built in Christ. Amen? 2커플이 있다고 그러는데 20커플이 될 줄 믿습니다. Narinig ko, 2 lang pala ang nagpakasal. Pero, alam ko, in the blessings of the Lord, ito ay magiging 20. 네. 자, 오늘 우리가 읽은 본문 요한복음 21장은 부활하신 예수님이 갈릴리로 다시 찾아오셔서 제자들을 만나는 장면입니다. So, kanina, nabasa natin sa Biblia, ang John chapter 21. Ito ay basically ang storya na nagpapakita si Jesus na kanyang minamahal na disipulo. 13절을 보겠습니다. Basahin natin ang verse 13. 13절, verse 13. 예. 여기에 보면은, 자, verse 13. 13. 네. 야. 1, 3. 자, 여기에 보면은 이것은 나는 물고기를 잡으러 간다라고 베드로가 말했는데 이것은 그동안의 제자 훈련이 실패했다라는 것을 보여주는 장면입니다. So sa verse 13 nakasulat dito na lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at binigay sa kanila at yun din ang kanyang ginawa sa isda. 자, 우리 제자반 부부들이 와서 이렇게 열심히 선교하고 특송하고
오늘 사역도 했지만 So nakita natin yung ating mission team from Korea, pumunta sila sa Pilipinas para magsilbi, para mag-share. At syempre, hindi na doon, they also gave us special offerings, special worship to the Lord kasama kayong lahat. 사실은 이것이 실패할 수도 있다라는 거예요. 제자 훈련이. Pero gusto ko sabihin, ang mga ginagawa ng mga tao, ang discipleship, it can actually have failure. Pwede ito magiging isang failure. 오늘 솔트앤 라이프에서 예배드리는 모든 우리 청년들, 우리 학생들, 어른들 1년 동안 열심히 훈련하셨죠? Di ba lahat kayo nakaupo dito, may mga kanya-kanya kayong Bible classes, mga discipleships, mga small groups, hindi po ba? 그동안 열심히 양육 훈련 받고 제자 훈련 하셨죠? Magsipag ba kayo sumunod sa pinakawal sa inyo? Nagbasa ba kayo ng Biblia? At gumagawa ba kayo ng inyong mga chapter a day na yung kasipagan? 그럼 여러분이 지금 난 확실한 예수님의 제자이다. 어디에 가든지 나는 예수님이 인도하신 제자라고 말할 수 있습니까? Pag ganon, sigurado ba kayo sa masasabi ninyo, ako po talaga ang disipulo ni Jesu Cristo, kahit saan man tayo pumunta, kahit anong oras, 사실은 kaya niyo ba sabihin? 사실은 내가 그 대답에 자신 있게 말하지 못할 때가 많거든요. Minsan, hindi lahat ng pagkakataon sasabi natin, opo, ako po ang disipulo ni Jesu Cristo. Kasi minsan may mga oras talaga na bumabagsak tayo sa ating mga ginagawa. 지금까지 내가 훈련받고 신앙생활하고 열심히 교회를 다녔는데 왜 나의 모습은 왜 이렇습니까? Minsan natatanong tayo, masipag naman ako magsimba. Gumagawa naman ako ng pinapagawa ng ating simbahan, nagbabasa naman ako. Pero bakit wala pa rin minsan nangyayari? Hindi natutupad lahat ng aking gusto mangyari sa buhay. 난 왜 이렇게 예수님이 주님께 대해서 헌신적이지 못하고 난 왜 이렇게 무능할까라는 생각이 들 때가 많습니다. Minsan may mga pagkakataon, maraming ginagawa ko naman ang mga pinapagawa sa aking Yesu Cristo. Pero bakit parang tila wala na nangyari sa aking buhay? 오늘 베드로의 모습을 보십시오. 예수님의 수제자였습니다. Si Peter, kilala niyo ba si Pedro? Si Pedro, isa siya sa mga disipulo ni Yesu Cristo. Masipag talaga siya kasama ni Yesu Cristo. 정말 이들은 3년 동안 모든 것을 다 팽개치고 예수님을 쫓았습니다. 3 taon sila magkasama kay Yesu Cristo. Iniwan nila lahat-lahat. Iniwan ni Pedro ang lahat para lang sumunod kay Yesu Cristo. 그런데 왜 그는 예수님 십자가에서 죽으시니까 다 고향으로 돌아갔습니까? Pero nung namatay si Yesu Cristo, pinako si Yesu Cristo sa cross, bakit kaya sa lahat ng tao at iniwan at sinabi, gusto ko nang umalis? 그렇게 훈련을 받고 그렇게 열심히 주님을 쫓았는데 왜 다시 물고기 잡으러 고향으로 돌아갔습니까? 3 taon sila pinag-training ni Yesu Cristo. Kasama ni Yesu Cristo araw-araw, pinakita niya kung ano ang buhay ng kasama ang Diyos. Pero nung siya ay napako sa cross, wala man lang sila pasensya ng hintay. Iniwan nila ang lahat na binigay sa kanila ni Yesu Cristo at bumalik sila sa kanilang dating trabaho. 누가 보더라도 이거는 실패한 제자 훈련생입니다. So sa tingin natin, sa tingin ng mga tao, sabi natin, bilang isang guro si Yesu Cristo, tila baksak yata si Yesu Cristo, hindi siya naging magtagumpay dahil hindi niya na-train yung kanyang disipo ng maayos. 그런데 우리는 제자를 욕할 수 없습니다. 왜냐하면 그 모습이 내 모습이기 때문입니다. Pero wala sa atin pwede magsabi, ay, bagsak si Yesu Cristo. Or, masasabi natin, mali si Pedro dahil lahat ng ginagawa nila, tayo din ang iniisip at ang minsan ginagawa natin. Hindi ba? 그런데 여러분 오늘 이 장에서 놀라운 광경을 보게 됩니다. Pero hindi dito natatapos ang ating Biblia. Makikita natin sa sumusunod ng mga verse, ang napakagulat, napakalaking bagay na nangyari sa kanila. 예수님께서 실패한 제자 베드로에게 찾아오셨다라는 거예요. Si Pedro, iniwan na si Yesu Cristo. Bumalik siya sa kanyang dating pangingisda. Pero sino ang bumalik para tawagin mo si Pedro, si Yesu Cristo, na iniwan ni Pedro, bumalik at hanapin para itanong si Pedro. 예수님 왜 실패한 베드로에게 다시 찾아오셨을까요? Bakit kaya bumalik si Pedro bumalik si Yesu Cristo kay Pedro at hinanap? Bakit kaya? 예수님 왜 이러한 저에게 다시 찾아올까요? Minsan tayo lahat bumabaksak sa tingin ng Diyos, pero bakit kaya ako tila binabalikan ni Yesu Cristo? Bakit kaya? 그 이유는 첫 번째로 예수님은 훈련보다 관계를 더 중요하게 여기시는 분이시기 때문입니다. Dahil sa Yesu Cristo sa Kanya mas importante, hindi ang training or ang resulta, ang pinapahalagahan ni Yesu Cristo ang relasyon, ang relationship. 예수님은 여러분이 훈련을 잘 받고 여러분이 양육 훈련을 잘 받고 그거보다 예수님과 여러분의 관계가 더 좋아지기를 더
더 좋아하시는 분이십니다. Bakit kaya palagi tayo binabalikan ni Jesu Cristo? Dahil kay Jesu Cristo, hindi importante kung ikaw ang pinakamatalino, ikaw ang pinakamagaling, kundi kay Jesu Cristo, mas importante, ano ba ang ating relasyon dalawa? Ikaw at si Jesu Cristo. 그래서 예수님은 베드로에게 가셨을 때 너 왜 그렇게 했니? 너 왜 나 도망갔니? 너 왜 나를 배반했냐고 묻지 않으셨습니다. Kaya nung umalis si Jesu Cristo kay Pedro, ang una ng tanong, hindi niya pinagalitan si Pedro, bakit mo ako tinaksil? Bakit mo ako iniwan? Kundi iba ang tanong ni Jesu Cristo. 혼내거나 따지거나 회개하라고 설교하지 않으셨습니다. Hindi na sermon si Jesu Cristo kay Pedro, bakit yan ang ginawa mo? 3 taon ako nag-invest na turuan ka ng tama, pero sa huli, ito pa rin ang ginawa mo. Idagay si Jesu Cristo. 그 대신에 예수님은 어떻게 했냐면 숯불을 피우시고 빵과 생선을 굽고 계셨습니다. Tapos sa verse 13, ito ang ginawa ni Jesu Cristo na binalikan niya si Pedro. Kumuha siya ulit ng apoy, kumuha niya ang tinapay at ang isda. 한번 9절 보십시오. 버스 9. Basahin natin ang verse 9. Basahin ko para sa inyo. Pagkaahon nila sa pampa, nakita sila noon ng isang iniihaw, nagbabalong uling at ilang tinapay. 부활하신 주님이 베드로에게 찾아와서 제일 먼저 한 행동은 바로 떡과 빵을 구워서 먹이시는 것이었습니다. Ito ang ginawa ni Jesu Cristo nung binalikan niya si Pedro. Alam niya na iniwan siya ni Pedro, pero ito ang inang ginawa. Nag-ihaw siya ng isda at tinapay at nakain niya ito kay Pedro. This is the gospel. 이것이 바로 복음입니다. At ito ang gospel. Amen! 진정한 관계의 회복은 바로 식탁에서 시작되는 겁니다. Alam niyo ba saan nagagaling ang magagandang relasyon? Galing sa pagkainan, sharing of a table fellowship. 여러분 한번 생각해 보십시오. 베드로는 지금 실패했다는 죄책감에 사로잡혀서 예전에 했던 고기를 잡고 있었습니다. Si Pedro, so imagine niyo ulit ang nangyari ha. 3 taon na kasama si Jesu Cristo. Sa huli, iniwan niya, tinaksil niya si Jesu Cristo. Pero, at bumalik siya sa pangingisda, binalikan siya ng kanyang guro na si Jesu Cristo. Ano kaya ang nararamdaman ni Pedro? 고기를 구워주시면서 예수님이 3번이나 이렇게 묻습니다. 요한의 아들 시몬아 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? At 3 beses siya tanong ni Jesu Cristo. Ikaw, Peter, na minamahal mong anak, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? 15장, 16절, 17절 verses. 15, 16, and 17. 네가 나를 사랑하느냐라는 이 질문은 베드로가 정말로 주님을 사랑하는지 안 하는지 테스트하기 위한 질문이 아니었습니다. So, hindi tinanong ni Jesu Cristo kay Pedro 3 beses, mahal mo ba ako? Hindi dahil hindi alam ni Jesu Cristo ang sagot. 예수님은 정말로 베드로가 자기를 사랑할 줄 아셨습니다. Alam ni Jesu Cristo ang tunay na nasa kalooban ni Pedro. 그러나 그 마음이 곧 넘어질 것도 아셨고 강한 마음이라는 것을 아셨습니다. Alam din ni Panginoong Jesu Cristo ang kahinaan ni Pedro at alam din ni Jesu Cristo na may guilt si Pedro sa kanyang ginagawa. 예수님은 정말로 베드로가 넘어질 것을 실수할 것을 3번이나 아셨지만 3번이나 똑같이 네가 나를 사랑하냐고 물으셨습니다. Alam ni Jesu Cristo ang magiging sagot o ang magiging katotohanan sa pagiging sagot ni Pedro. Nagtanong siya ng 3 beses. Alam niya na babagsak at babagsak si Pedro. Pero tinanong pa rin ni Jesu Cristo si Peter ang 3 beses. 얼마나 민망합니까? 다른 사람은 다 예수님을 배반할지라도 나는 절대로 그렇게 하실 것이라고 장담했던 베드로가 정말로 주님이 말씀하신 대로 주님을 모른다고 3번이나 부인합니다. Nakakahiya, di ba? Kasi ikaw ang pinakamatapang na nagsabi, kahit anuman ang nangyayari, kahit sino man ang tataksil sa'yo, ako, never kita iiwanan ng Kristo. Ang yabang-yabang ni Pedro. Pero siya ang una tumakas. Hindi ba? At kaya nung pinalikan ka at tinanong ka, hindi kaya nakakahiya. Nasagutin mo ang katanungan. 다 아시면서 왜 그렇게 예수님이 3번이나 베드로에게 똑같은 질문을 하셨을까요? Alam ni Panginoong Jesus ang nangyayari. Alam niya na iiwanan siya ni Pedro. 3 beses siya sasabihin ni Pedro na hindi ko alam si Jesus Cristo. Pero bakit kaya 3 beses palagi pa ulit-ulit nilang ni Jesus Cristo si Pedro? Bakit kaya? 그것은 예수님은 베드로에게 완벽한 사랑을 원하지 않는 분이시라는 것을 보여주고 계시는 장면입니다.
Dito natin makikita, si Jesus Cristo, hindi niya ine-expect na perfect love ang ibabalik ni Pedro kay Jesus Cristo. Hindi naman ine-expect ni Panginoong Jesus Cristo na never babagsak si Pedro kasi alam niya. 다만 진실하길 원하십니다. 예수님은 우리가 마음으로 진실로 예수님을 사랑하기를 원하셔요. Ang hinahanap ni Jesus Cristo sa kanyang 3 beses na pagtanong ay sana ang katotohanan. Hindi yung pagiging kaya mo or babagsak ka, kundi ang nasa talaga loob mo at gusto talaga ni Panginoong Jesus Cristo hindi tayo magsisinungaling sa Kanya. Amen. 여러분 여기서 우리가 무엇을 발견할 수 있습니까? 하나님은 우리가 실패했고 넘어졌다 할지라도 베드로에게 다가가셨던 것처럼 똑같이 우리에게 다가오셔서 품어주시고 위로해주시고 서먹서먹해진 관계를 회복시키는 분이십니다. So ano ang makikita natin dito? Si Jesus Cristo ang palagi niyang hinahabol sa kanyang disipulo, sa kanyang salita sa atin, hindi yung magiging resulta ng magiging perfect ng answer natin, kundi ang hinihintay talaga ni Jesus Cristo na kahit ano man ang mangyayari, magiging tapat tayo sa Kanya. Kung babagsak na lang tayo, or kung takot tayo, sasabihin na kay Jesus Cristo mismo talaga na, Panginoon, takot po ako, or siguro hindi ko po kaya. Ang katotohanan na nasa loob ng puso, kahit sa mga kasinungalingan, or kapag kunwari, na hindi tayo siya iiwanan. 예수님은 우리의 실패를 기억에서 완전히 지워 없애버리는 분이 아니시라 그 자리를 새롭게 하시고 회복을 이루시는 분이십니다. Ang kapangyarihan na meron kay Jesus Cristo, hindi yung pagpapawala bisa sa mga ginagawa natin kamalian sa buhay, kundi ang kapangyarihan na meron kay Jesus Cristo ay kaya na tayo bigyan ng bagong buhay para makatayo ulit tayo or para makasimula tayo muli kahit bumagsak tayo sa ating mga ginagawa. Amen! 오셔서 너 왜 그랬니? 너 왜 그렇게 했니? 라고 따지지 아니하고 책망하지 아니하시고 밥 먹자라고 말씀하시는 분입니다. Si Jesus Cristo, alam niya na napakamalaking kasalanan ang ginawa mo sa Kanya. Bumalik ka kay Jesus Cristo, hindi siya naggalit. Bakit yan ang ginawa mo sa akin? Bakit yan ang sinagot mo sa mga tao? Kundi ang unang salita ni Jesus Cristo, halika, kumain tayo. 저는 여러분 이것이 복음이라는 것을 깨달으시기 바랍니다. At ulit, gusto ko sabihin, ito ang gospel. Amen. 우리는 훈련 받아야 됩니다. Lahat tayo, it's a must. Kailangan tayo sumunod sa mga discipleship training. Kailangan na talaga magpaturo sa simbahan. 그러나 예수님은 훈련을 우리가 어떻게 잘했냐 못했냐를 따지신 분이 아니라 그냥 우리와 식사하기를 좋아하신 분이십니다. Pero hindi importante kay Jesus Cristo kung ikaw ang pinakamagaling na estudyante sa training, kundi kay Jesus Cristo mas importante, ano ba ang ating relasyon dalawa? Kumain tayo, halika sama ka sa akin. Yan ang mas importante kay Jesus Cristo. Amen. 저는 우리 솔찬라이 교회 성도들에게 이러한 은혜가 매주 부어주길 원합니다. 우리에게 식탁을 부어주시고 관계의 회복을 원하시는 주님처럼 함께 울고 함께 웃고 식사 교제하면서 더 친밀한 멤버십이 이루어지길 소망합니다. Ito ang blessing ko para sa Salt and Light Church. I bless you all in the name of Jesus Christ. Sana every week na magsama-sama tayo bilang isang pamilya in Jesus Christ, family, spiritually, na tayo makakapagsaya. We can cry for one another. We can be really bless one another for good news. Actually, na mag-share talaga tayo na sa ating kalooban at sa bawat kainan at bawat pagkain na hinahati-hati natin bilang isang pamilya, nandoon talaga ang tunay na pagmamahal na inaasa ng Diyos na makita niya bilang isang kapamilya at kamag-anakan sa loob ng ating isang fellowship in Christ. Amen? 아멘. 내가 하지 않은 말도 하시는 것 같아. 자, 이제 마지막 메시지가 있습니다. Last message para sa inyong lahat. 주님은 우리 보고 훈련보다 관계 회복이 더 중요하다고 말씀하신 분이시지만 Sabi ni Jesus Cristo ulit, anong kanina? Mas importante sa Kanya ang relationship more than training. 오늘 본문을 통해서 우리가 발견한 예수님의 의도는 그래도 제자로 훈련을 해서 제자 삼으시라는 겁니다. Pero hindi ito ibig sabihin, di baliwala ang mga training. Kailangan talaga ang training because we need to really go and make disciples in the name of Jesus Christ. Amen. 예수님 오늘 베드로에게 3번이나 걸쳐 똑같은 말씀을
질문하시고 또 똑같은 대답을 하십니다. 우리 함께 요한복음 21장 15절 17절 자막을 통해서 보겠습니다. So pakibasa natin ulit ang tatlong beses na katanungan ni Jesu Cristo at basahin natin sabay-sabay. 자, 15절, 16절, 17절 부분에 내 어린 양을 먹이라, 내 양을 치라, 내 양을 먹이라는 부분을 보십시오. Nakikita niyo yung tatlong beses na inulit-ulit ni Jesu Cristo, verses 15, 16, 17, Do you love me? Do you love me? And do you love me? At ito ang utos ng Panginoong Jesu Cristo. Feed my sheep. Feed my sheep. Feed my lamb. Tend my sheep. And feed my sheep. Amen. 우리가 너무나 잘 아는 유명한 구절입니다. 그러나 여기에서 정말 중요한 단어가 있습니다. So ito ay isa sa pinaka-popular na verses sa ating Biblia, pero may isang napaka-importanting salita. 바로 내라는 단어입니다. It actually yung salitang mine. Akin. Mine. Do you see? 주님은 저와 여러분들에게 내 양을 치라고, 내 양을 먹이라고, 내 양을 돌보라고 말씀하십니다. So ito ang utos ni Panginoong Jesu Cristo kay Pedro. Feed my, ang akin. Tell, alagaan mo ang aking mga tupa. At ulit, pagkainin mo ang aking mga tupa. 너가 나를 정말로 사랑한다면 내 양을 치라는 겁니다. 내 양을 돌보라는 겁니다. So sabi ni Panginoong Jesu Cristo, kung talagang mahal mo ako, pagkainin mo ang aking mga tupa. 나를 위해서 죽으신 그리스도의 그 소중한 양을 잘 사랑하고 돌보는 것이 내가 주님을 사랑하는 겁니다. Sabi ni Jesu Cristo, ito ang paraan para ipakita mo sa akin kung gaano ako minamahal. Pakainin mo, alagaan mo ang mga taong minamahal ko. Ang aking mga tao na namatay ako sa cross para sa akin, mga tao. 주님께서 이 교회를 사랑하셔서 죽으셨는데 이 솔트앤라이트 교회를 사랑하는 것이 바로 그리스도를 사랑하는 겁니다. Sabi ni Jesu Cristo, namatay ako sa cross, hindi lang para sa iyo or para sa Kanya, kundi para sa aking mga piniling mga tao. Kaya tayo bilang mga tagasunod ni Jesu Cristo na sabi, Panginoong Jesu Cristo, mahal kita. Ang sabi ni Jesu Cristo, then mahalin mo ang aking simbahan. Mahalin ninyo ang Salt and Light Church. 사랑은 감성이 아닙니다. 좀 구체적인 행동입니다. Love is not sa emotion lamang. Ito ay dapat pinapakita sa ating ginagawa. 하나님께서 사랑하는 성도 한 사람 한 사람을 내가 사랑하는 것이 예수님을 사랑하는 겁니다. So, hindi natin pwede sabihin, sa aking feelings, minamahal kita at doon natatapos. Kasi kailangan ipakita mo sa ating mga kasama kung ano ang pagmamahal na gusto mong ipahatid sa kanila. 주님께서 내 어린 양을 먹이라고 말씀하셨습니다. 여기에 세 가족이 있다면 그는 주님의 어린 양입니다. Sabi ni Jesus Cristo, paano ko ipakita ang pagmamahal mo sa akin? Pakainin mo ang aking mga tupa. So kung may mga tao dito na nagugutom, ang kailangan natin gawin? Pakainin natin. 그 어린 양을 섬기고 양육하고 훈련시키는 것이 사랑하는 것이 주님을 사랑하는 증거입니다. Hindi lang sa mga so if ever there is a lamb in the church, yung mga bagong dating, ano ang kailangan natin gawin? Alagaan natin sila, pakain natin sila ng salita ng Diyos. Dahil ito ang tunay na paraan ipakita natin sa kanila ano ang pagmamahal ni Jesus Cristo. Amen. 네. 여러분 훈련이 전부가 아닙니다. 그러나 오늘 예수님께서 세 번이나 내 양을 먹이라는 말씀은 너 이제 사명자로 살아가는 말입니다. Again, training is not everything, pero training is mandatory. At sabi ng Panginoong Hesus Kristo sa ibang beses, at kung beses siya pinakulit sa'yo, pakainin mo ang aking mga tupa. 예수님이 내게 주신 사명, 예수님이 한국의 동암교회에 주신 사명, 예수님이 필리핀의 솔트앤라이트 교회에 주신 사명은 이 땅의 모든 교회와 성도들에게 제자 삼으라는 사명입니다. Pinatayo ni Panginoong Hesus Kristo ang Bungang Church sa Korea, ang Salt and Light Church dito sa Pilipinas, dahil mayroon siyang specific na assignment na kailangan gawin ng simbahan na ito. Ang simbahan na ito kailangan mahalin ang mga tao na minamahal ni Hesus Kristo. Amen. 제자 삼으려면 훈련해야 됩니다. 제자 삼으려면 양육을 해야 합니다. And to make disciples. So how do we make disciples? Para tayo mga disipulo, kailangan natin sila turuan, kailangan natin sila pakainin. 예수님은 훈련보다 관계를 중요하게 여기시는 분입니다. 맞습니다. 그러나 예수님은 그 관계에 앞서서 훈련을 강조하셨습니다. Ulit,
Mas importante ang relasyon kaysa sa training. Pero sabi ni Jesucristo, kailangan pa rin ikaw magpatuto. We need to go training. 예수님은 공생의 3년 동안 이 훈련하시다가 십자가에서 돌아가셨습니다. Dahil nakikita natin dito sa 3 taon ng ministry ni Jesucristo habang siya ay nabubuhay, which was basically, tinuruan niya ang kanyang mga disipulo araw-araw for 3 taon. Ganun ka-importante ang training and discipleship sa Panginoong Jesucristo. 저는 우리 솔트앤라이트 교회 성도님들과 동암교회 함께 참석한 제자훈련생 모든 성도님들에게 다시 제자훈련을 목회의 본질로 삼고 제자 삼는 교회가 되기를 축복합니다. I want to bless all of you, also this church. Let us go back to the essence of the teachings of the Lord, which is to go and make disciples. Pero paano yung magkakawa ng mga disipulo? We need to go back to training. We need to go and train the people of God. Sana ito ay magiging isang napaka-importanteng philosophy of for the pastoral ministry sa taon na ito sa simbahan ng Salt and Light. Amen. 저는 여러분이 예수님께서 우리에게 말씀하신 내 양을 먹이고 내 양을 치라는 주님의 이 음성을 듣고 주님께서 나에게 맡겨주신 양떼가 누구인지 Tanungin niyo ang ating mga sarili. Sabi ni Jesucristo, pakainin at mahalin mo ang aking mga tupa. Ngayon, ito ang salita na binigay sa ating Jesucristo. Kailangan natin isipin, sino ba ang mga tao kailangan mo mahalin, kailangan mo alagaan, at kailangan mo pakainin sa ating buhay. Dahil ito ang mga binigay ni Jesucristo bilang iyong disipulo. 그리고 주님께서 나에게 맡겨준 사명이 무엇인지 다시 한번 발견해서 그 사명을 잘 감당하는 솔트앤라이트 교회 성도님들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. And that is your calling in the Lord. Ang tawag sa iyo ng Panginoon, hanapin mo ang taong binigay sa iyo ng Panginoon para siya alagaan mo at magiging disipulo mo. Dahil ito ang pinakamalaking hinahintay na sagot ni Jesucristo sa ating mga buhay. May God bless Salt and Light Church. 기도하겠습니다. Let's pray. 주님 감사합니다. Panginoong Jesucristo, salamat po. 솔트앤라이트 모든 성도님들이 May all the members of Salt and Light Church 관계를 소중히 여기고 take all the relationships important. 훈련받는 제자 삼는 교회 되게 하여 주옵소서. And may this church be a church to make disciples for your trainings in the Lord. 그래서 이 솔트앤라이트 교회가 이 지역뿐만 아니라 필리핀의 복음을 감당하는 교회 되게 하여 주옵소서. So that the Salt and Light Church may be used not only to bless in this city but the whole of the Philippines. 예수님의 이름으로 기도드립니다. In Jesus' name we pray. Amen.